Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Tatawa ako dito eh. Ano ba? Si Congressman Kiko Barzaga, nag, naghihikayat siya na na pasukin yung Forbes Park daw. Ayan no, excited na ba kayo pasukin natin ang bahay ni Zaldico at Martin Romualdez sa Forbes Park? With Remulla, the new ombudsman. Parang nag-aano siya eh, nanghihikayat siya eh. People power na daw. Eh, yan na nangyari. Hindi siya pinapasok sa loob, siya lang mag-isang nandun. Instructions niyo sa ating mga kapulisan? Keep the peace. Civilian peacekeeping naman ang mission ng PNP. So, may mga threats. We always take the threats seriously. Kung galing sa loko-loko, galing sa matinong isip, lahat yan. Galing sa matinong isip. May inaasahan ba tayong numbers of rallies? Wala nag-monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. Siniwasan Bonifacio. So, hindi naman kami wala namang cause for alarm. Opo. But again, there's no other alert except being always in high alert. Sir, nakausap niyo po si Presidente? Anong Sabi niya? nga, take care of the situation. Ayun lang, hindi naman siya nagpapanik. Sabi niya lang, take care of the situation. Make sure that no one gets hurt. So, parang dito sila. Your message to the rally, sir? Especially kay Representative Kiko. Everybody has a right to Oo nga naman, di ba? grievances. Pero hindi kami papayag sa anarchy, hindi kami papayag sa violence. But the right to air your grievances is okay. Okay lang. Thank you, sir. Salamat po. Okay. Thank you, sir. So, yun na nangyari. So, ito, 26 minutes ago, as of this recording, ngayon kasi 9:30 PM ng gabi eh. Linggo. Yan. Bantay sarado pa rin. Walang tao. So, bigong-bigo si Kiko Barzaga maghikayat ng mga tao. Kasi naman, Sir Kiko Barzaga, I don't know, no? Oo, maraming gustong mapaalis si BBM. Parang, ngayon kasi, parang, tinatamad pa yung mga tao. Or talagang nakulang lang tayo. Kasi ganito nangyari. So nakikita kong factor kung bakit hindi ka sinunod ng tao. Number one, fresh pa sa nung 21 na rally eh. Nung September 21, fresh pa eh. Pangalawa, masyadong mabilisan kang maghikayat. Kailan ka ba naghikayat? Tingnan natin yung FB page ni Kong Kiko Barzaga. Saan ba yan? Ayan, 1 hour left until ano ba yon? Short notice kasi ang ginawa mo, sir eh. Tonight, ganun. Ito yesterday ka lang Kailan ba Kailan ba siya nang hikayat? October 11 ka lang nang hikayat yata eh. Tama ba? Masyadong short ito. Dapat kung manghihikayat ka at least siguro isang buwan. Tsaka pangatlo, reason nakikita ko, hindi pa hindi pa ganun kalakas yung karisma mo eh. Kasi ito yung sinasabi ko, pag ikaw kasi ay kengkoy sa, bagamat nakikita ko naman maraming may gusto sa'yo, majority naman na nagre-react sa post mo, may heart eh. 'Di ba? Pero mahirap ka kasing seryosohin ng tao eh. 'Di ba? Mahirap kang seryosohin ng tao, men. Tapos, yan pa short notice ka pa. Kaya mag-fail talaga itong campaign mo. Dapat at least isang buwan siguro na preparasyon. No? Anyway,
Good luck kay Congressman Kiko. Tsaka isa pa, Sir Kiko. Ano eh, lahat naman ng taga Forbes Park, ano eh, hindi naman sila corrupt. May mga lehitimong mayayaman kasi dyan din sa loob. Oo, may mga politiko, siguro isa yung mga politiko na binabanatan mo, no? Pero hindi lahat ng nandyan ay mga corrupt. 'Di ba? Magdi-disrupt ka ng peace eh. Kaya yan, failed si Kiko Barsaga. Next, ano kaya conspiracy theory niya kung ba't walang pumunta? Ano kaya ang masasabi ni Next tayo, next. Ano itong issue na to? Nagwa-viral to eh. Hindi na po kami, sir. First come, first serve. Ayun nga, tinanong ko sa kanya kung bibili lang din na raw kailangan lista. Di ba sinabi mo? Di ba? Di ba? Bayaran niya lang. Hindi sinabing Bibili nga lang kami, hindi na namin papakabit. Ang hirap sa inyo eh. Kaya nga po, sir, pag hindi nyo po, pag binili nyo lang po sa amin, wala po yung warranty. Uy, wala nga problema. Hindi, pwede kong videoan. Ang hirap nyo magpaliwanag eh. Nagpupunta kami dito, dapat inaasikaso nyo kami. Kung pag-aantayin nyo kami, walang problema dun. Diba? Wala, nandito kami. Nagre-request kami ng assistance. Sabi niya kanina, wag nyo kaming, wag ngayon, di ba? Sabi mo, sa kasama ko, di ba? Nandito, sabi ko, bibili lang kami na magkakabit. Ano problema dun? Kaya kung ano pinagsasabi nito. Di ba? Battery number. Okay. Ano? Kung kami tinutong kita, bumibili kami, di ba? Ang sabi nyo, magpapagawa kayo! Bumibili kami, di ba? Huwag mo kami tinutong kaya, customer kami. Ang sabi mo, magpapagawa kayo! Di ba? Kanina pa kami dito, nag-assist dito lahat. Naiintindihan ko, ito galing ako retail. Galing ako sa customer service. Paulit-ulit kasi ako nagpapakilala, baka kasi questionin nyo ako kung anong qualification ko para mag-react sa ganyan. 8 years ako sa SM, 4 years ako sa Robinsons, sa retail. Tapos, 8 years doon ay customer service manager ako. So, hindi bago sa akin itong mga ganitong bagay. Naiintindihan ko si ate na frustrated siya. 'Di ba? Pero ulitin natin ulit. Baka magkamali ako ulitin natin. First come, first serve. Ayun nga, tinanong ko sa kanya kung bibili lang din na raw kailangan lista. Di ba sinabi mo? Di ba? Di ba? Bayaran niya lang. Hindi sinabing Bibili nga lang kami, hindi na namin papakabit. Ang hirap sa inyo eh. Kaya nga po, sir, pag hindi nyo po, pag binili nyo lang po sa amin, wala po yung warranty. Uy, wala nga problema. Hindi, pwede kong videoan. Ang hirap nyo magpaliwanag eh. Oo, pwedeng videohan nyo, nasa public ito eh. Public place to eh. Selling area considered yun as public place. Well, sa SM, binabawalan mag-video, no? Binabawalan mag-video. Pero kung magkokortihan kayo, panalo ang customer, pwede mag-video. Basta public place, walang expectations ng privacy, pwede mag-video. Diba? Maliban na lang kung pinatawag kayo sa office. Let's say, nagwawala na kayo dyan, patatawag kayo sa office, doon kayo kakausapin, hindi na kayo pwede mag-video doon. Back office na yun eh. May privacy na doon eh. Pero pagka nasa selling area, pwede. Diba? Pwede. Kaya nga ang technique dyan, idala sa office yan, doon kayo mag-usap eh. Para walang video-video. Kung ayaw nyo ma-video. So, malabo kasi yung dahilan eh. Hindi natin naumpisahan yung problem. Ang ginigiit ni ma'am, may lista-listang sinasabi eh. Kami, sir, first come, first serve. Ayun nga, tinanong ko sa kanya kung bibili lang din na raw kailangan lista. Di ba sinabi mo? Di ba? Di ba? Bayaran niya lang. Hindi sinabing Bibili nga lang kami, hindi na namin papakabit. Ang hirap sa inyo eh. Kaya nga po, sir, pag hindi nyo po, pag binili nyo lang po sa
sa amin, wala po yung warranty. Uy, wala nga problema. Walang di. Pwede kong videoan. Ang hirap nyo magpaliwanag eh. Nagpupunta kami dito, dapat inaasikaso nyo kami. Kung pag-aantayin nyo kami, walang problema dun. Diba? Ang the best na ginawa sana nila dyan, ito, medyo kalmado naman ito si Kuya. Yung nag-aalburuto niyang kasamaan, papasukin niya na sa loob. Iba na lang haharap. Kasi napasubo na si ate ng away eh. Kaya pag may mga ganyan senaryo na umiinit na rin yung ano namin, papapasukin na sa loob yan. Iba na ang haharap. Tapos ano naman, wala eh, kahit anong mangyari, wag ka talaga dapat magagalit sa customer eh. Kahit anong mangyari. Na kung binabastos ka na at inaano, it's either magpatawag ka ng guard. Basta hindi mo pa rin siya papatulan. Magpatawag ka ng guard na ang bahala dyan. Kung walang guard, tumawag ng barangay o pulis. Wag aawayin ng customer kahit anong mangyari. Well, may mga time na tao lang tayo, di ba? Tao lang tayo, hindi natin makokontrol yung bugso ng damdamin natin. Naiintindihan ko naman yun. Pero kung by the book tayo, di ba? By the book tayo, bawal patulan ng customer kahit anong mangyari. Kahit suntukin ka pa. Bawal na bawal na bawal. Kahit duraan ka sa muka, oo, ganun talaga kahirap sa retail. Ano ang intervention? Uulitin ko, tumawag ng guard. Guard na ang bahala dyan. Kung walang guard, tumawag ng pulis o barangay. Wala, ganun talaga ang rule sa retail eh. Sa DTI siguro may memo niyan eh. Well, sa di malamang sa di malamang dahilan siguro nagagawa 'yan. 'Di ba? Siyempre, hindi naman all the time ay masusunod mo yung libro. 'Di ba? Yung handbook ng customer service. Naiintindihan ko naman 'yun. Kung hindi masusunod. Pero ang sinasabi ko kasi dito ideal. 'Di ba? Pero dito kung nagkakainitan na pinapasok niya na dapat yung kasama niya doon sa loob. Para magkaano. Wala, nandito kami. Nagre-request kami ng assistance. Oh. Sabi niya kanina, wag nyo kaming, wag ngayon, di ba? Sabi mo, sa kasama ko, di ba? Nandito, sabi ko, bibili lang kami na magkakabit. Ano problema dun? Kaya kung ano pinagsasabi nito. Di ba? Battery number. Wala, mali yan, patulan ng customer. Mali yan. Kahit demonyo pa ang customer, hindi talaga. Pag nakarating kayo sa DTI niyan, kayo pa yung talo. Kahit nasabihin yung bastos yung customer, kayo pa rin ang talo dyan. Well, yan talaga yung yan talaga yung hirap sa kaya nga customer service eh. Pero iba naman syempre yung pag sinuntok ka sa muka, 'di ba? Kung sinuntok ka sa muka, yon magreklamo siya sa DTI, siya na yung mali doon. Pero wag kang gagante. Sinuntok ka sa muka, susuntokin mo pabalik, ikaw pa rin ang talo. Ganun talaga. Nangyari na rin sa amin yung dati eh. Sa supermarket naman, sa Victory Mall Caloocan, binabalik yung gatas na minsan kasi gago din naman yung customer. Gago din naman kasi talaga. Ito totoo naman na pwedeng palitan yung item. Pwedeng palitan yung item eh. Kaya lang, yung ipapalit niyang item, sabog-sabog na yung packaging. Yung karton, gulanit na. Kasi, di ba, naiintindihan namin na syempre bibili ng gatas, no? Ang nabiling gatas ay particular ito sa sa mga infant milk eh. Yung pangsanggol. Ang nabiling gatas ay pang 6 years old to 12 years old. Newborn yung yung baby. May intindihan naman namin yun na napapalitan yung item. 'Di ba? Kasi hindi nga naman pwede do sa newborn. Pero yung ipapalit sa amin ay sabog-sabog na yung karton. Hindi naman na pwede yun. Kahit na anong mangyari, hindi pwede yun.
sabog-sabog yung karton, abay, kahit sa DTI tayo makapunta, baka batukan ka pa ng DTI dun eh. Di ba? Responsibility mo yun bilang consumer na pag nabili mo. So, ang nangyari nun, ganyan din. Halos, panalo na sana kami dun eh. Ngayon, yung dicer namin, nakipagsuntukan pa ang animal. Kasi daw tinulak siya. Yun naman, tinulak lang. Tinulak siya nung lalaki na bumili nung dahil ayaw ipapalit. Dahil hindi na nga pwede, tinulak siya. Siyempre, siguro, nakakalalaki, ginantihan niya ng tulak din hanggang sa nagsuntukan sila. Talo kami. Kasi hindi talaga pwedeng gawin yan eh. Naiintindihan ko din naman na nauna yung customer. Pero hindi lulusot sa DTI yun eh. Kasi nga service provider ka eh. 'Di ba? Ganyan kahirap sa retail. Sabihin nyo mang unfair, wala, trabaho natin yun eh. 'Di ba? Pero ito kasi mukhang madaling ma-fix itong problema nito eh. Ano? Huwag mo ako kinaanak! Kung kami tinutong kita, bumibili kami, di ba? Ang sabi nyo, magpapagawa kayo! Mali yan. Well, depende sa tolerance nyo, no? Siyempre, kung hindi nyo naman kaya, kung feeling nyo bumababa ang pagkatao nyo, gagantihan nyo na. Ang sinasabi ko lang kasi, yung standard. Di ba? Pero kung feeling nyo na kailangan nyo lumaban, di bahala kayo. Swerte nyo pag hindi nagreklamo yan sa DTI o sa head office nila. Di ba? Yung sinarili niya lang. Kasi considers as loss of sale to eh. Baka magalit pa sa'yo yung boss mo niyan. Diba? Malabo din kasi yung dahilan eh. Siguro misunderstanding ang sabi niya, akala niya magpapagawa. E di sabi niya, akala ko po kasi sir magpapagawa. Sometimes kasi, pag mataas ang pride mo, hindi ka nararapat sa retail na trabaho eh. Anong sabi ng mga Oo, di ba? Hindi kinampihan yung tindera. Ganyan di welcome Rotonda Irodis. Ako, hindi ka kinampihan ate. Anyway, next video. Ito, impress ako dito. Dito sa, naiinggit ako dito. Sana sa amin sa Valenzuela, may ganito din. Ayan tinan mo. Narin yung go bag ng Pasig. Yung go bag ng Pasig. Panahon ng Pasigenyo. Diba? Baka may... Talaga kayo. Anong laman yan? Ba't hindi pinakita yung laman? Yung may content yan eh. Ito. Pakita yung laman ng go bag. Tignan natin ha. Ito yung binili ko dati nung binabaha kami kulay dilaw sa Ace Hardware. Kahit mabasa siya pwede. First aid kit. Ay, zoom natin. Galing no? Pero alam ko meron pa yatang ibang lugar na may ganyan eh. Hulaan nyo kung magkano ang isa niyan, ang isang budget para dyan. Ganda ito, panalong-panalo. Yun ang daming first aid. May alcohol pad, elastic bandage, betadine, may gasa pa Band-aid. Cotton balls. May gunting pa. At ang maganda dyan, walang muka ng kandidato, no? Galing. May glue stick pa,
Yan, flashlight. Alam niyo yung flashlight na yan, okay yan eh. Walang battery yan eh. Ang ginagawa dyan, yung pinipisil-pisil lang, iilaw na. May thermometer pa. Meron pang lagayan ng mga cellphone. Galing. Ngayon, kung titingnan mo, magkano kaya ang binadget sa isang ganyan? Sa Kurakot yan, 5,000 isa. Kay Vico Soto magkano? Pasig to, 'di ba? May post si Vico Soto diyan eh. Oh, ito ang post ni Vico Soto. Kung bilhin natin sa labas, malamang nasa 2,000 plus para i-replicate ang laman ng Pasig Go Bag. May nag-send naman sa akin kanina, estimate sa isang FB post, nasa 1.2 to 1.8 daw ang bag dahil bulk order. Pero alam nyo ba na nakuha ito ng LGU sa presyong less than 1,000? Galing no, 9,902 kung tama ang pagkakaalala ko. Per Pasig Go Bag lang. Actually, mahal yung mahal yung bag na yun, yung waterproof. Sa Ace Hardware yata, 500 na yun eh. Yung bag pa lang na yun eh. Kulay dilaw. Nung na-award ito sa winning bidder, kinabahan ako sa totoo lang kasi baka may balak silang subukan kung makakalusot ang low quality. Pero nakita naman natin mula sa gunting hanggang sa flashlight, de kalidad ang nag-deliver. Kaya kinaya natin ang 1 Go Bag per household. Galing, no? May sobra para sa schools, public utility vehicles, kasama TODA at iba pa. Madugo man ang laban para sa mga reforma, tiwala lang at panalangin, patatagin pa natin ang nasimulan na. The future is bright for Pasig City. See you tomorrow, October 13 at the State of the City Address 2025. Kakaingit naman to. Di ba pwedeng yan na rin ang mayor namin? Di ba? Pakita nyo naman yung mga bagong generation ng politiko ngayon, mga mapagkakatiwalaan na. No? Ganun mo. Yung, kung iba yan, baka ang isang bag niyan, nasa 10,000. Yung parang sa Cat's Eye. Diba? Ay, Diyos ko. So, yun lang ang pag-uusapan natin. Wala nang iba. So, yun lang po muna. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.